Praise God. Good morning po. Good morning sa ating lahat. Good morning. Grabe na umuulan. Maraming napabagsak ng ulan. Diba? Sa ulan talaga, isang makikita mo talaga kung sino yung talagang grabe sa Lord magmahal. Diba? Parang kanina sabi ko, Pastor, wala si kasi na ng ulan. Ulan, masusubok talaga ako sa Sabi ko nga, pag mainit, sobrang init dito Ngayon, ulan, di na masyadong mainit yung pa sila dinag-attend. Diba? Alam mo po, umulan lalo na ako dati sa Puerto, up until now naman, pag may mga handle ako dati na sabi, hindi ako makasimba, umuulan, sabi ko sa kanila, may bubong naman yung tricycle, may payong naman, may bubong naman yung church. Pwede mag-attend. Tapos, willing to die daw kay Christ. Diba? Willing to die. Willing ako mamatay para kay Kristo. Pero ulan lang pala magpabagsak sa'yo. Diba? Naranasan ako mag-attend ng church before na basang-basa ako ng ulan. And hindi naman issue kung basa ka, importante pumunta ka. Amen? Amen po ba? Hindi naman accident yung ulan. Talagang in all season, umulan ng araw, dapat umattend ka. Amen po ba? Amen po ba? Paano daw bro, parang timplan nyo? Babago-bago ng timplan nyo. Sound check. Huwag nyo nga bago-baguhin. Sige. Pag-alit-alit, palitan ka rin dyan. Sige po. Buksan po natin yung Bible sa 2 Kings chapter 7, verse 1 to 2. 2 Kings verse 7, verse 1 to 2. Sabi dito, sinabi ni Eliseo, makinig kayo sa ipinagsasabi ni Yahweh. Bukas, sa ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria, ay makakabili ka na ng isang takal na pinong harina o 2 takal na sibaga sa halagang 1 pirasong pilak. Sinabi ng opisyal na kanang kamay ng hari, hindi magkakatotoo yung sinasabi mo kahit pabuksan ni Yahweh ang bintana ng langit. Sinabi naman ni Eliseo, makikita mong ito'y mangyari, ngunit hindi mong ito matitikman. Let's pray. Father in heaven, in Jesus' name, thank you, Lord, for this day, for everything you have done. I pray, Lord, as I preach your word, every people here, patuloy, Panginoon, ang salita mo ay mapakinggan nila. Wala, Panginoon, ang hindi makikinig, lahat makikinig. At Lord, I rebuke every distraction. Lord, kalooban mo na lahat ng anak mo ay tumutok sa iyong salita at hindi tumingin sa kahit kanino, Panginoon, kundi sa iyo lamang. Dahil tunay, Panginoon, ang salita mo ay mangyari at tunay, Panginoon, na mga hindi naniniwala sa sinasabi mo ay tunay na mapapahamak. Lord, I pray today, ikaw matulong sa salita, bigyan mo ako ng boldness. I pray for your blood to cover this place. Ikaw matulong, Panginoon, and I pray na continue to fill us all, not by might nor by power, but by the Spirit of God. After Lord, na pakikinig nila ng mensahe mo, dalangin ko po, Panginoon, na gagawin ka sa buhay ng bawat isa. At patuloy, Panginoon, na lahat ng narito, hindi lang sila Lord nandito just to attend. Nandito sila, Panginoon, para maglingkod sa iyo, para maging kagamit-gamit, para maging blessing sa mga tao sa paligid nila, at para maging useful, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat po, Lord. We give you the glory, the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Ang topic po natin ngayon is danger. Dami naman letter niyan. Danger of being pessimistic. Yan. Daming danger of being pessimistic. Nalito na. So, alam niyo po, as a leader, as a Christian, if you want to grow, dapat hindi ka pessimistic. Alam po ba yung pessimistic? Pag sinabing pessimistic po, ibig sabihin yan is negative thinker. Ang kabaliktaran yan, optimistic. Ang optimistic, positive thinker. Isa sa reason bakit maraming Kristiyano hindi lumalago, pessimistic. Pag sinabing pessimistic, yung tipo, wala ka pang
nagawa, negatibo ka na. Wala kang pang sinisimulan, ang isip mo, advance mag-isip. Alam mo, advance ka mag-isip ng negatibo. Alam mo, hindi po ganyan yung lingkod ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos, nag-take ka ng risk, pero positive ka. Hindi pwedeng kasyalong sigurista. Amen po ba? Walang kasyalong sigurista. Hindi pwedeng sigurista ka. Ang isang kasyalo dapat umuwi sa pananampalataya. Amen po ba? Sa panahon ngayon, maraming tapos, alam mo, ang dami kong nangyayamit na kasyalo na sigurista. Pero ako nagsasabi sa'yo, kung ako kasama mo, tapos sigurista ka, magkakaano talaga tayo. Hindi tayo magtutugma. Talaga magkakasundo. Kasi, ayaw ko nanonood ng sigurista. Hindi tayo tinulungan ng sigurista. Yung parang lahat, alam mo lahat naman talaga, ipagpa-plan ka, talagang dapat, lahat, everything is okay. Pero isa sa naprove ko, pag sanod ka, hindi talaga ganun. Hindi. Ayaw nanonood ng sigurista. Kasi, pag sigurista ka, susunod ka. Alam mo, totoo lang, pag once na lahat ng pagdadaan mo, alam mo agad na okay. Madali lang sumunod, pero sanod hindi. Gusto ng Panginoon na umuwi ka sa pananampalataya. Amen po ba? Wala kang patotoo kung sigurista ka. Wala kang patotoo kung lahat na lang ng bagay, tansyado mo, lahat na lang ng bagay, talagang hawak mo. Alam mo, kapag sigurista ka, isa lang sa nagpapakita nun, ikaw ang mahawak, hindi ang Diyos. Alam mo, mapapagod ka. Isa sa issue na di ka nag-grow, bakit walang nangyayari sa buhay isang kasyal kasi sigurista ka. For example, soul winning sa kaluluwa. Hindi ka pwedeng mag-share ng word of God na expect mo, lahat ng share mo, mag-serve. Hindi ganoon. Nag-share ka kasi na nagbalataya kung mababago sila. Kung hindi man, magpapatuloy ka pa rin mag-share. Amen po ba? Kasi ang sigurista ng tao, kapag walang makitang resulta, maghihinto na yan. Ang sigurista ng tao, kapag may counting palya lang, nag-discourage na yan. Yan yung mga sayo ng tao sigurista. Kung kapag may nag-fail lang ng kaunti, kahit sinabi ng Lord na gawin niya yun, nag-i-stop na siya. Pero sinabi ng Lord na gawin niya yun, parang katulad pa yung mga Israelites sa Bible na sinabi ng Panginoon pumunta ka sa promised land, pero nung nandun na lang may tagutom, may Red Sea, may mga sa desierto na sila, nag-murmur na sila, nagreklamo na sila. Kaya ang nangyari, namatay sila sa ilaw. Yun yung mga siguristang tao. Ang mga siguristang tao, parang ang isip nila, dapat labang ganito. Pag walang nangyari, stop na sila. That's the reason ba't hindi binibless ng mga tao. For example, sa business, maraming Kristyano sigurista sa business. Pag business ako, pag walang kita, hindi sila magpatuloy-tuloy na. Hindi po ganun. Wala pong ganun kapatid. Napaka-importante na asa ka sa Kristyano, dapat hindi ka pessimistic. Amen po ba? Amen po ba? Dito sa church, maraming sigurista. Ngayon pa lang dapat matauhan ka na. Hindi, alam mo pag-aksa dito sa church, dami kong mga napunta sa sigurista. Dapat lagi lahat okay. Tinaw mo ang buhay mo, hindi ka naman nagawa. Tinaw mo yung buhay mo, nagkakagulo-gulo na. Tinaw mo yung buhay mo, walang nangyari. Kasi sigurista ka. Hindi ganun isang Kristyano na mamuhay sa pananampalataya ng isang Kristyano. Out of nothing, God can do something. Amen po ba? Hindi ko sabi na nag-start tayo dito sa Lara, wala tayo dito lahat. Alam niyo naman kasama kong simula. Nag-start tayo sa table, nag-start tayo sa... Wala talaga. Nag-start tayo, wala kukuha na, kayo densip lang lahat. Nag-start dito na may gustong sumuporta, pero sabi ko sa... Alam mo, sabi ko, ay hindi po, okay lang po kahit kung pinapukan akong bigyan ng ganito, ganyan. Kasi gusto ko makita yung faith ko. O hanggang saan ko lalabas. Alam niyo ng mga nakasama ko simula dito na start talaga parang zero, pero namuhay sa pananampalataya. Hindi ako nagsabi na, Pastor, pupunta ba sa Lara, may church na? May ganito na ba? May punga na, may gamit na? May ganito na ba? Bago ako mag-pastor doon, ganito. Kasi siyempre, galing ka sa magandang lugar. Tapos pupunta ka dito na from dudong, pupunta ka sa ganito, yung nag-start. So, nandun nga, hindi ka pwede si Kristo. Amen mo ba? Hindi pwede. Kaya dito sa church,
Yung iba parang ganito na ganito, hindi, walang shortcut. Lagi ko sinasabi na meron lang mga taong magsisimula sa Lord dito sa church, walang shortcut, magdadaan ka rin talaga sa proseso. Walang makakarating sa taas kung hindi nagsisimula sa baba. Mahuhuli ka. Alam mo, mahuhuli ka kung hindi ka ba. Alam mo ito pa, hindi ka pwedeng hindi marunong makipagsabayan. Dito sa church, tinawag ka ng Lord para hindi lang sabi na i-compare mo sarili mo sa iba, pero dapat i-challenge mo yung sarili mo. Hindi yung dito lang ako, hindi ka nalagok pa ganyan. Amen po ba? Up until now, kahit ako, meron talaga tayo tinitingnan na dapat someday ganito ako, someday ganito ako. Pero hindi ko naman pinipressure yung sarili mo. Pero meron kang goal na lumago. Amen po ba? Amen po ba? Amen! Kasi hindi pwede na ito po, ang pagpupunta natin sa Panginoon, ito po ay kanya-kanya. Ito po ay journey. Hindi pwedeng yung sinasabi na may sarili-sarili tayong cross. Hindi pwedeng yung cross mo papasan mo sa iba. Amen po ba? Hindi pwede na yung cross mo papasan mo sa iba. Pasanin mo yung cross mo. Amen po ba? Mag-serve ka sa Lord. Pero napaka-importante na hindi ka pessimistic. Kasi pag negatibo ka po, may delikado po yan. Amen po ba? So yung topic natin, ano ba yung danger kapag ang tao negatibo? Anong danger kapag negatibo ka? Anong mangyayari? So, meron pong tatlong bagay na makikita natin dito sa kwento na binasa natin kanina. Bigyan ko na kayo ng background. Ito kasi yung time na sa kingdom ng Samaria sa Bible, nagkaroon po ng tagutom. Nagkaroon ng tagutom, wala silang makain, sinugod kasi sila ng bansang Syria. So sa Bible, dumating sa time sa Samaria, sa sobrang tagutom, yung mga tao, halos kinakain na rin nila pati kapwa nila tao. Nakalagay sa Bible. So sabi doon, meron na kwento doon na nakalagay sabi na, pinakain na lang po namin ng anak namin kasi wala siya makain. Ngayon kung nakakain na siya, siya na yung lulutuin namin. Kasi siya yung nakakainin namin. Oo. Ganon. Tapos yung hari ng Samaria, nag-ayuno siya, nagluksak siya kasi hindi niya na kaya yung pinagdadaan ng bansa nila. Ganon na karumal-dumal yung kasamaan. Sobrang tagutom, pinakain na yung kapwa tao. Yan yung sa Bible na nakalagay. So, pero ang nangyari, noong time na yun, lumapit yung hari kay Elias, tapos kay Eliseo, ay kay Elisha pala. Lumapit kay Eliseo, sinabihan siya ni Eliseo na ngayong araw na ito magkakaroon kayo ng pagkain. Pero yung isang lingkod ng hari, sabi niya, hindi mangyayari yan. Tinontra niya. Kaya ang nangyari, may nangyari dito sa negatibo na to. Alam niyo po, may mga ganun tipong, for example sa church, may sinasabi ako, hindi naniniwala ng iba. Yan ang reason bakit wala nangyari. Dito nakikita niyo, ano bang nangyari doon sa likod ng Diyos? Yung ano nangyari doon sa opisyal na nagsabi na hindi magkakatotoo. May nangyari po sa kanyang hindi maganda, yan yung makikita niyo. At ito yung dapat mong intindihin kapag ikaw hindi ka marunong makinig. Kapag negatibo ka, ito rin yung mangyayari sa iyo. Ito talaga, kasi ito yung totoo Marami mga tao sinabihan mo ng ganito, hindi nakikinig. Sabihan mo ng ganito, hindi nakikinig. Tapos magulat ka, ba't ano nangyari sa buhay mo? Hindi ka marunong makinig. Bakit? Negative kasi. Ito, sabi dito kasi yung time nito, talagang nandun sila sa down na talaga sila. Tapos hindi pa, sabi ni out of, isipin mo sakop na kayo, down na kayo, biglang may magsasabi na bukas meron kayong pagkain. Pero ang nangyari, itong opisyal ng gobyerno na to, itong opisyal ng hari na to, yung kanang kamay niya, nagduda. So meron pong nangyari, yung time na nagduda siya. Pero bago natin isa-isahin yan, so pupunta muna tayo sa point number 1. Point number 1, promise to pessimistic. So take note na ang pangako, pinahayag sa lahat. So, hindi pwede sabihin ng negatibong tao na hindi sa'yo sinabi yung pangako. Kasi, ang totoo, sinabi ng Lord yung dapat mong gawin. Sinabi ng Panginoon sa harapan ng mismo lahat na ito yung mangyari. Example ito, 2 Kings chapter 7 verse 1 to 2.
Sinabi ni Eliseo, makinig kayo. Pinapasabi ni Yahweh, bukas sa ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria, ay makakabili ka na ng isang takal na pinong harina o 2 takal na sibada sa halagang 1 pirasong pila. Sinabi ng Hushai, nakanang kamay ng hari, hindi magkakatotoo yung sinasabi mo, kahit mabuksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit. Sinabi naman ni Eliseo, makikita mong ito'y mangyari bukas, ngunit hindi mo ito matitikman. Dito makikita mo na yung sinabi ng Lord sa pamamagitan ng buhay ni Elisha is sinabi din ng Panginoon sa harap ng mga taong negatibo. Kaya wala ka talagang maranason. So hindi mo pwede sabihin na walang sinabi ang Lord sa akin, walang sinabi. Alam mo, totoo lang, sinabi na po lahat ng Lord. Dito sa church, hindi nagkulang ang Lord kung paano sabihin ganito, ganyan. Ikaw na lang ang hindi marunong makinig. Amen mo ba? Minsan kasi may mga tao na sinasabi na wala namang sinabi ang Lord. Wala namang sinabi ang Lord. Meron. Pero hindi ko napapansin, baka ikaw yung tao na nagsasabi na hindi magkakatotoo yun. Marahil may sinabi na sa iyo ang Lord, may sinabi na sa iyo ang leader, may sinabi na sa iyo mga tao sa paligid mo, pero ikaw yung tipo ng tao na minsan, ikaw ito. Ikaw yung official na nagsasabi na hindi magkakatotoo. Hindi mo man sinasabi sa literal, pero sa aksyon mo pinapakita, hindi ka naniniwala sa sinasabi sa iyo. So, yun yung point na, hindi mo pwede sabihin na, wala naman sa akin sinabi ang Lord. Hindi, may sinabi na siya. May sinabi na siya. At hindi mo pwede sabihin wala. Kapag, alam mo po, kapag may sinabi ang Lord, hindi mo pwede sabihin na siya sinabi. Meron na. Alam mo, even the church dito, nag-observe ako na sa pastor. Pag may sinabi ako, pag may sinabi ang Lord, tinitilan ko talaga ako sinusunod. Nakakalungkot. Yung iba hindi talaga nitinig. Hindi ako nagsasabi na, magkakasama, pero hindi nakikinig talaga eh. Pero praise God sa mga nakikinig. Pero alalahanin mo kung ano yung mga sinabi sa'yo. Alalahanin mo kung ano yung mga pinarich dito. Alalahanin mo lahat ng yun. Tingnan mo kung sinusunod mo ba talaga. Kasi kung hindi, that's the reason na ikaw nagiging pessimistic ka. Inaalaw mo yung pessimistic spirit sa'yo. Kasi may sinabi na eh. Para sa'yo yun. Tapos magtatanong ka ulit, ano ba rin ang dapat? Ano ba yung dapat? Pero ang point, hindi mo kasi kinikip. Hindi mo kinikip. Di ba? Kaya ang nangyari, hindi ka nagiging, alam mo yun, walang nangyari paglago. So napaka-importante nitigilan natin na ang pangako, sinabi mo sa lahat. Pero kahit anong mangyari, hindi mo maiiwasan na kahit sinabi mo yung promise, may mga tao pa rin talaga na hindi makikinig. Halimbawa, ito pa po. Sabi sa Awit chapter 106 verse 24-26, ang lupang pangarap na pinangako ay kusang tinanggihan. Dahilan sa sila'y hindi naniwala sa pangakong tipan. Sa loob ng tolda ay nagreklamo at puro angan. At hindi nila pinakinggan tinig ni Yahweh, Diyos na banal. Sa ginawa yun, nagalit ang Diyos. Siya ay sumumpang sila'y lilipulin, mamamatay sa gitna ng ilaw. Ganito po ang nangyari sa mga Israelites. Nabiyan sila ng Lord, pumunta kayo sa pangako ko, pero ang nangyari, imbis na sumunod, nagtago sila, nagreklamo sila. Kaya nila, hindi sila nakikita, hindi sila nakikita ng Moses, pero nakikita sila ng Diyos. At tanda mo po, hindi ka man makita ng leader, hindi ka man makita ng pastor mo, basta't may sinabi ang Lord sa iyo. Pero nakita ang Lord na gumormor ka behind, lahat ng yun recorded sa harapan ng Panginoon. Tanda mo, yun yung na-prove ko na wala talagang lihim na hindi nabubulag sa Panginoon. Pwede pag dito sa church, Amen. Pero pag talikod, kamusta ka? Pwede pag dito, okay ka. Pero pag talikod, naniniwala ka ba talaga? Kasama ka ba talaga sa vision? Naniniwala ka ba talaga sa promise ng Lord? Pag kunwari dito sa church, may goal tayo, kasama ka ba talaga? Kasama ka ba talaga sa puso mo na, ano ko mangyari yun? O isa ka sa mga taong ganito na parang kasama ka lang, so official ka ha, pero isa ka sa sasabi hindi magkakatotoo yan. At kung ikaw gano'n, kailangan talaga magsisi.
Kasi alam mo bakit? Mangyayari ang promise ng Lord kaya hindi ka makapasok doon pag hindi ka magsisisi. Amen po ba? Dami ko pong kilala, ang dami ko pong marinig na tao before na, Amen, Amen. Pero sa likod pala nun, grabe, puro negatibo. Doon lang sila sa kasiyahan, pero wala sila sa kahirapan. Doon lang sila sa breakthrough, pero hindi mo sila sa sacrifice. Pag once na may celebration, nandun sila. Pero pag once na nagtatalim, wala sila. Ayaw, alam mo, may promise ng Lord, hindi makakapasok yan. Amen po ba? Kaya ito ang gusto iparating ng Lord na hindi pwede na amin-amin ka lang. Hindi pwede na bobo ka lang. Ipakita mo na talagang ikaw yung tipo ng tao na naniniwala. Amen po ba? Amen po ba? Ang dami kasi mga tao sa hype lang. Kung saan yung maraming mga apoy doon sila. Pero pag sila na lang, wala na silang apoy. Alam mo yun, ang gusto ng Lord yung kahit mag-isa ka sumusuporta ka talaga. Amen po ba? Yun yung gusto. Ito kasi makita mo dito ha. Sabi niya dito, every time na bumurmur ka, every time na sinasabi ka negatibo, tinatanggihan mo yung promise ng Lord agad. Kaya ayaw ko ng Panginoon ng gano'n. Ayaw ko, dapat ka isa ka sa vision. Ano ang vision? Maraming tao makakilala sa Panginoon. Maraming tao ligtas. Hindi pwede na puro ka lang sa sarili mo. Hindi pwede gano'n. Amen po ba? Amen po ba? Amen! Hindi pwede gano'n. Napaka-importante kapatid mo. Ayaw na ng negatibo. Ang negatibong tao makikita mo sa ginagawa niya araw-araw. Ang negatibong tao makikita mo yan kung kumikilos ba yan o hindi. Nag-ano ba yan? Nagsigaw ba yan o hindi. Ayaw ko ng Lord ng gano'n. Ayaw mo ba? Kaya hindi mo pwede sabihin na walang sinabi ng Lord. Hindi po. Sa church, even sa prophecy. Hindi lang preaching. May nagpo-prophecy pa. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng tao. Nag-warn ng Lord. Ganito, ganyan, makinig kayo. Ano ang ginagawa ng iba? Alam mo, dati sa church sa Puerto, pag nagpa-prophecy ako, kasi bigyan din tayo ng Lord ng gift na mag-prophecy. Sinabi ko talaga sa alam dati na, Lord, yung kung nasa ako pa-prophecy pero wala akong bunga. May bunga nga, pero wala bunga. Ayos ha. Ayoko talaga nun, sinabi ko sa Lord dati na, Lord, ayoko po na, sa worship team pa ako dati. Ayoko Lord na sa prestige ako, nag-prophecy ako, kasi wala akong bunga. Sige ka, ginagamit ko na Lord sabi na, humayo kayo, ikaw wala akong bunga. Ginamit ka Lord ganito, yan. Alam mo, sinabi ko sa Lord, ayoko Lord na nagpa-prophecy ako, pero wala akong bunga. Gusto ko, kung nagpa-prophecy mo na ako, kung nasa worship team mo na ako, dapat may bunga ako. Yung gift, hindi siya ginagamit para magpasikat ka na may gift ka. Ginagamit yan para magbunga ka. Ayun ba? Yung sa church, ang daming gifted, walang bunga. Tamaan, magbago. Kahit may gift ka, wala kang bunga. Gifted ka nga, hindi ka walang bunga. Hindi mo gagamit yan. Ang gift dapat pinapalago. Amen po ba? Maraming gift. Ang gift, pinapalago yan. Kung may gift ka, tapos wala kang bunga, it's useless. Pasikat lang yan. Amen po ba? Alam mo, ito yung tatandaan nyo. I've seen many people na may gift, pero dahil walang bunga, nung time na inalis sila, wala na rin sila, nagpapakita lang talaga yan na ang purpose ko sa church, gift, pasikat, hindi maglingkod. Gusto mo na makita ng mga tao na gifted ka, pero ayaw mo talaga mag-serve sa Lord. Kasi ang totoong may gift, alam mo, pinaka-gift, yung talagang the best gift, yung manindigan ka. Amen po ba? Pero sa kabila ng mga may tinuturo sa iyo, Lord, positive thinker ka kayo. Actually, isa din sa mga ng tao, pessimistic. Yung kahit gifted ka, dinisiplina ka na wala ka, negative thinker ka kagad. Hindi mo nakikita yung magandang way bakit naging disiplina. Kasi nga, negatibo ka. Amen po ba? Kaya, tatandaan natin yung kapatid na, ayaw lang Lord na sinabihan ka lang. Hindi. Kapag sinabihan ka ng promise ng Lord, pero wala akong ginagawa, sa'yo pa rin yung negative thinker ka. Katulad sa Bible, yung mga tao, yung mga kasama ni Moises, lahat sila nakatanggap ng pangako. Pero, negatibo pa rin sila. Alam mo, dito, anong makikita mo talaga sa Bible na
Kahit naniniwala si Moses na makapasok sila sa promised land, hindi pa rin talaga pinayagan na makapasok sa promised land yung negatibong tao. So, ibig sabihin, ganoon din sa Lord. Kung hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ng Lord sa buhay mo, kahit maniwalataya yung ibang tao para sa iyo, kung ayaw mo maniwala, hindi ka talaga makakapasok sa karyan ng Diyos. Talagang according to your faith, it will be done. Amen ba? Di mo ba napapansin? Some of you here, ang daming mga tao nag-encourage sa iyo. Ang daming mga tao nagbibigay ng paraan paano ka magkaganito. Ang daming mga tao kasabi ganito, ganyan. Pero bakit na lang nangyari? Ikaw ang may problema. Ikaw, amen mo ba? Ikaw kasi hindi na problema talaga yung tao, hindi problema ang Lord. It's all about your faith. At ang kailangan mo, i-rebuke yung pagiging negative thinker mo. Kasi hindi ka lalago pag negatibo ka talaga. Walang edad-edad dito ha. Sa Bible, ang daming bata na magagaling. Ang daming mga bata na bata ka lang, harit na. Si David, kabataan siya nung kinalaban. Sino? David. This is just an example ng positive thinker. Isang kabataan, pinarap ang isang higante. Lahat takot, lahat negatibo, siya lang positive. Kaya siya naging hari. Na-promote siya dahil positive siya eh. Ikaw nag-aantay ka ng promotion, nakatingatawang ka lang. Di ba? If you want talaga na makatanggap ng promise ng Lord, dapat positive thinker ka. Amen? Ayaw mo rin pessimistic. So tatandaan, hindi mo pwede sabihin wala sinabi ng Lord. Sabi dito, example sa Bible, ito ka. Gawa chapter 28, verse 20-24. Kaya nagtaka sila ng araw. Marami nang pumunta sa tinitirhan ni Pablo. Pagsapit ng araw na yun, maghapon siya magpaliwanag sa kanila at nagpatutuo tungkol sa kaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng mga sinunod ng mga propeta, sinikap na hikayatin sila tungkol kay Jesus. May naniwala at mayroon din namang hindi naniwala sa kanyang sinabi. Di ba? Pablo na to ha. Pablo na yung nagpaliwanag. Si Pablo na nag-share. Pero marami pa hindi naniwala. Diba? Pablo na yun ha. Si Pablo na isa sa mga talagang grabe kong sa doon, marami naniwala. So, gano'n din sa church. Even dito, alam mo, ang dito na talaga, dapat makansula yung mga doubter. Amen mo ba? Amen mo ba? At kung isa ka doon, dapat talagang matama yung ayaw ang Lord na gano'n. Amen mo ba? Alam mo ang Diyos, yung mga ipapagawa niya sa mga totoong servant ng Lord, yung mga hindi ka panipaniwala. Para mamanghak talaga at mapahiya yung mga tao. Kasi alam mo, sino mag-aakala na mahati ang dagat? Walang history. Bago nahati ang dagat kay Moses, wala naman nangyari ganun. First time mo, sino mag-aakala na mahati yun? Bago nagbaba yung apoy kay Elias, wala naman nangyari ganun din. Nagpababa ng apoy ang Lord doon sa ano, bibigyan sa kasapa. Diba? So, bago si Daniel, for example, si Daniel, hindi kinain ng leon. Sa kung sa kapatid ko, tinapon sa yung mga ginagawa ng Lord ko, up until now, kaya yung gumawa ng mga bago. Marami pong kaya yung ng Lord na bago ngayon na hindi pa nagtataro. Ang kailangan is manampalataya. Ngayon po ba? Maniwala. So dito makita mo talaga na ang pessimistic, talagang up until now, nandiyan talaga siya. At ang gusto mo dito ayaw ng Lord na negatibo ka. Amen po ba? Amen po ba? Tandaan mo, pag may mga ginamit ang Lord na servant ng Lord para sabihan ka, makinig ka. Alam mo, hindi yung pag pinagsasabihan ka, mag-pray ka. Alam mo, hindi pwedeng ang kinakatakutan mo lang yung isang tao. Dapat matutok ng matakot pag tama ang sinasabi sa'yo. Amen po ba? Biligado yan. Alam mo, biligado pag takot ka lang sa isa. Lari ako, kung takot lang ako sa tatay ko, wala ako dito. Pero hindi, dapat may takot ka rin kahit sa boss mo, may takot ka rin kahit sa pastor mo, may takot ka rin kahit sa leader mo. Ako hindi ako takot. To be honest takot ako sa may mga tao na nakatakutan, lalo na pag disrespect. Lalo sa mga uncle ko. Siyempre, hindi ako makinig kapag anong tao sinasabi nila. Alam mo ba yun? Pero pag wala kang kinakatakutan, delikado ka. Pag hindi ka marunong makinig,
Lalo pag sa church, pag hindi ka marunong makinig sa pastor, hindi ko ito sinasabi dahil pastor ako, kayo dito, ako makinig dyan. Di ba? Sinasabi mo na kasi pastor ka. Ikaw dito, ako makinig sa'yo. Pero sino magtuturo? Ikaw? Ang point dito na matakot ka. Kasi ako gawin din ako dati sa church. O may sinabi yung pastor namin, gawin ko talaga siya. Kasi ang naisip ko, hindi ito galing sa Lord, galing ito sa Lord. Amen. Pag hindi ko ito sinunod, sino na sinusuway ko? Ngayon kung ayaw ko naman makinig, bakit ka pa lang dito? Eh may shift mo ang voice. Diba? Misalin ka pa lang voice. Doon ka naman sa labas, ganyan po ba? Kasi hindi yung sabi na, naungusap din naman sa akin ng Lord. Eh di ba po, ano naman sa ng church? Diba? Naungusap din naman sa akin ng Lord. Hindi po gano'n. Lahat naman naungusap ng Lord, pero hindi pwedeng i-bypass yung nakasulat sa Bible. Amen? May mga nakasulat sa Bible na minsan hindi sila nakikinig sa mga propeta. Sa Bible na nabasa ko si Jeremiah, sinuntok, binugbog, sinampay, kasi nagsasalita siya eh. Diba? So, as a Christian, tatandaan mo na ang promise, sinabi, ikaw, may pinabi na sa iyo, Lord. Kasi lang, pasikat, hindi po ito may sinabi sa iyo, Lord, tinitingnan ka ng Lord kung paano ka sumunod. Hindi nakabasa sa amin-amin. Amin ang nag-amin, wala nangyari. Amin ka na linggo. Pagdating ng lunes sa Sabat, wala. Hindi po ganun. Pag nag-amin ka, gawin mo. Nag-amin ka. Amen. Amen po. Sabi nila, hindi na ako mag-aamin. Marami po mga tao na hindi mag-aamin kasi ayaw lumago. Pero alam mo sa Christianity talaga, tatandaan, hindi ka pwedeng hindi kumilos. Amen? Amen mo ba? Sabi dito, Amos chapter 3 verse 7. Tunay na ang Panginoong Yahweh ay hindi kumikilos kung hindi pa ipinababatid sa mga lingkod ng propeta. So dapat maintindihan mo itong verse na sometimes, the main reason bakit hindi ako kumikilos, hindi sila basta-basta kumikilos kung hindi ipapaalam sa mga lingkod ko. So mapapansin mo sa Bible, bago sila gumawa ng mga bagay, pinaparating niya muna sa mga lingkod niya, sa mga prophet. Pinapaalam, yung mga prophet ang ginagamit niya na para magbigay ng warning sa mga tao. So, sa New Testament, meron pong 5 communities na tinatawag. Sabi sa Bible, naglagay ng Diyos ng propeta, pastor, evangelist, teacher, saka apostol. Para Para gamitin, para ipatandaan yung mga tao. So, importante kung marunong tayo makinig dyan. Amen po ba? Amen po ba? Wala namang problema kung sinabi ng Lord din. Pero ang point dito na, in the church, ito, nag-observe kasi ako eh. Talagang observahan ko na, hindi ako yung tipo ng tao na mahilig magsita at magaling. Pero na-observe ako talaga yung mga hindi na ikinig. Wala talaga nangyari. Wala. Hindi talaga papayagan ng Lord. Kung may nangyari man, nawawala na sila. Nawawala na sila, hindi sila nakapagamit, nananayin na sila sa Lord, hindi po gano'n. Amen po ba? Kaya, napaka-importante na makinig. Amen po ba? Amen po ba? Praise God. Lahat ng tao sa labas, papasok din dito. Kung pwede lahat, kasi hindi na ikinig. May mga leaders na sa labas. Dapat nandito lahat sa loob ng mga leaders. Alam nyo, nag-observe ako na karap. Dito na kayo tingin. Dito na ako tingin kung sino-sino. Pero nag-observe ako na karap eh. Habang nag-preach ako minsan ng mga leaders na sa labas. So it's time na hindi na pwede doon. Hindi pwede may baby. Dito kayo sa likod dyan, kahit may baby. Kasi parang makinig kayo sa mga preaching. Makinig. Kasi anong impact yan? Di ba? Sa church before, sabihin may mga bata, pero lahat kami sa loob. Lahat kami sa loob, kahit may mga bata. Sa likod na nga lang yung mga bata. Kasi ikaw naman ko, pag nag-preach ako, maghahapon na sa labas. Umaga na lang siya busy sa labas. Dito lang sa loob, para makarinig. Amen mo ba? Nag-observe ako, may ilan sila dito, pag nag-preach ako sa labas lagi. Papasok na lang altar call.
Kaya wala akong nangyari sa iyo eh. Hindi pwedeng gano'n. Amen po ba? Hindi ba, pag bibis ako sa labas lagi, ngayon hindi na. Nakalang pa ako nag-observe eh. Kaya ngayon hindi na kayo pwedeng takas-takas sa akin. Kung ayaw mo ma-call out, pumasok kayo. Pumasok kasi nakaraan gano'n din. Sa labas din lagi. Sa labas lagi ko. Doon ba ako? Doon ako nag-preach? Ano ba ang pastor? Baka meron mga ibang pastor sa labas. Doon ako, dito kayo. Diba? Doon ka kayo lahat sa labas. Kaya nga tayo may church para dito. Kaya ano ha, kung bata, baby pa lang, kaya nga ikaw nagpunta ng church para makinig ng preaching. Ikaw nagpunta ka naman dito para magbantay ng bata, isa sa bahay ka na lang. Di ba? Amen ba? Ba't ka ba nagpunta ng church? Para magbantay ng bata o makinig ng preaching? O kung magbantay ng bata, dapat sa bahay na lang. Kung dito sa church ka lang nagpunta para makinig ng preaching o praise and worship, gumawa ka ng paraan paano ka makakinig ng preaching. Gumawa ng paraan paano makapag-praise and worship. I can do all things na naman like verse mo, pero yung na-apply. Di ba? Amen ba? Hindi tingin ko kayo ng idea ha? Para hindi kasi yun talaga yung reason. Nagpupunta tayo ng church para makinig ng preaching. Para magagawin sa iyo, para makapagpuri. Kung nandito ka na sa bata, hindi na na-serve yung purpose. Pag pupunta tayo ng church, tayo ang nagawa ng paraan paano Amen po ba? Amen po ba? Sa susunod nakalagpas ako ng observe eh. Yung mga usher, hindi kayo masabihan. Ako magsabi. Hindi kayo makinig sa usher ako magsabi. Kilala ko yung mga mukha nyo, nalamit kayo sa labas. Hindi lang ako nagsasalita. Kaya dito, parang may bunga ka. Amen po ba? Amen! So yan. Kasi ito, may promise sa Lord. Lalabas ka na naman. Hindi mo naman marinig ko yung promise. So tatandaan niya na, ayaw ng Lord ng pessimistic. So that's the one. Number 2. Ilang po tayo sa number 2. Perform behind the pessimistic. So tatandaan, kapag negatibo ang isang tao, hindi ibig sabihin na negatibo kung hindi kumikilos sa Diyos. Tatandaan, example dito, di ba may negatibo yung opisyal ng hari, negatibo siya. Pero titingnan niyo kung paano kumilos sa Diyos. Paano natupad yung pangako ng Lord kay Eliseo. Tatandaan mo ito kapatid, kahit may mga pessimistic na tao sa paligid mo, huwag kang tumigil maniwala. Kasi ang Diyos kikilos siya. Hindi na makikita ng mga pessimistic na tao, pero something makikita nila ang Diyos kumikilos behind the scene. Mahirap lang siya maisip kung paano, mahirap lang siya maunawaan kung paano, pero ang Diyos kaya niyang gawin yun. Tingnan niyo po kung paano nangyari yung sinabi ni Eliseo na hindi natarap ng mga tao. Sabi dito, may 4 na taong may sakit sa balat na parang ketong noon sa may pasukan ng lungsod. Nag-usap-usap sila, bakit nakaupo tayo dito at naghihintay na lang ng kamatayan? Kung papasok tayo sa lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom. Doon, kung mananatili naman tayo dito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa, pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Ito mga taga-Syria, ito yung sumakop sa kanila. Ito yung reason bakit nagkaroon ng tagtutong sa kanila. Pero naisipan ng 4 na may ketong na to, kaysa mag-stay tayo dito sa lugar natin sa Samaria, na mamamatay tayo, punta na lang tayo sa Syria. Punta na lang tayo doon kasi pagpunta tayo doon, ito yung sabi nila, kung hindi nila tayo papatayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, matatapos na ang ating paghihirap. Sabi sa verse 5, nang palubog na ang araw, pumunta na sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan isa man. Sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at mga karwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Heteo at Ehipsyo para digmain sila. Isipin niyo po dito nakalagay na. Dahil sabi dito, pagpunta nila doon, wala po yung mga kawal ng Syria. Bakit? Kasi nga po, nagkaroon
nakarinig si Lord ng kabag ng karwahe. Kaya nung nahuli para matakot yung mga tao. So pumasok na, nagpapunta na ng mga taga-Samaria sa lugar ng Syria, nakita nila walang mga tao. Wala pong mga tao. Sabi dito, dahil dito, inakala nila inupahan ng haring Israel ang hari ng Hiteo at Ehipsyo para bigmain sila. Kaya tumakas sila ng magtatakip silim. Iniro nila ang kanilang kampo pati yung mga kabayo, aso at lahat ng naroon at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Pumasok ang apat sa unang tolda, kumain sila at uminom. Pagkabusog, sinamsahan nila ang lahat ng ginto, pilak at mga damit na naroon at ito'y tinago. Pagkatapos, pumasok din sila sa isang tolda. Sinamsam din nila ang lahat ng naroon at itinago. Ngunit naisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagpabukas sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti, ipaalam natin ito sa mga opisyal na hari. At lumakad na sila. Pagdating sa pasokan ng Luzon, sinabi nila sa mga bantay, galing kami sa kampo ng mga taga-Syria at isang bantay ay wala kami dinatnan. Ang nakita lang namin ay mga kabayong nakatali, asno at mga tolda. Isinigaw naman ito ng mga bantay hanggang sa ang balitay makarating sa palasyo. Nang gabi niyon, bumangon ang hari at tinipon ang pinuno ng Israel. Sinabi niya, pain lang ito ng mga taga-Syria. Alam nilang nagkakagutom tayo rito, kaya iniwan nila ang kampo at nagtago sa paligid. Pagpasok natin doon, uhulihin nila tayo ng buhay. Sa ganong paraan, mapapasok nila itong ating lungsod. Sinabi na isa sa mga pinuno, pumili kayo ng ilang lalaki at pakinggan natin kung ito'y totoo. Ipagamit natin sa kanila ang 5 sa mga kabayong natitira pa sa atin. Kung makabalik sila ng buhay, magandang balita ito sa buong Israel. Kung mapatay naman sila, matutulad lamang sila sa mga kasama natin na matay na. Pumili na sila ng 2 karwahe at pinuntahan ang kampo ng mga taga-Syria upang malaman kung ano ang nangyari sa mga iyon. Nakaabot sila hanggang sa ilog Jordan at wala silang nakitang kaaway. Ang nakita nila'y damit at mga kagamitang naiwan ng mga taga-Syria. Dahil sa pagmamadali, nagbalik ang mga itusan ng hari at ibinalita kung ano nakita. Nagpuntahan ang mga Israelita sa kampo ng mga taga-Syria at kinuha lahat ang laman ng mga tolda. Kaya natupad ang sinabi ni Yahweh na may mabibili ng pagkain ang 1 pirasong pila ang bawat takal ng pinong harina o kaya 2 takal na sibada. Ang opisyal na kanang kamay ng hari ang nagbantay sa pintuan ng lungsod. Nang magdagsaan ang mga tao, siya'y natapak-tapakan at namatay tulad ng sinabi ni Eliseo. Dito mo makita nangyari yung sinabi ng Diyos. Pero yung doubter, namatay. Di ba? Ganyan po yung sinasabi na may gagawin ng Lord at hindi mo matataro yung kaya mo ng Panginoon. Hindi matataro. Sino makakaisip kung ganito yung kaya mo ng Lord? Na magkakaroon pala sila ng pagkain dahil lang sa 4 na may ketong pumunta sa puta ng mga taga-Syria. At sino makakakala na itong mga taga-Syria na ang dami-daming tao, ayaw pala ng Lord paano mang gagubog na parang madaming tao para umalis sila at tumakbo. Diba? At yung 4 na may ketong na to, sila yung ginamit ng Lord na way para magkaroon ng lug ng pagkain ng Samaria. Na kung mabasahin ko, makita mo talaga na yung paraan ng Lord, hindi matatakot ng tao. Kaya kahit sila, sigurista, kami nila, check muna natin. Kasi parang imposible. Imposible. Negatibo pa sila, di ba? Negatibo pa na baka pain lang nila ito sa atin. Baka pag pumunta tayo doon, alam nila kasi tagutom tayo eh. Papatayin nila tayo. Pero hindi po. Makita ko talaga dito na ang way ng Lord, di ba, sa way ng tao. Ang way ng Panginoon iba. Di ba? Makikita mo dito na kapag yung sinabi ang lingkod ng Lord, mangyayari yun. Ang kailangan lang talaga maniwala ka. Di ba? Kung hindi ka maniwala, ikaw lang kawawa. Tingnan mo yung nangyayari dito sa opisyal. Yung nagsabi na hindi magkakatotoo yan. Nagpatotoo. Ano nangyayari sa taong yun? Sabi dito, sila nagbantay sa pintuan.
At ang nangyari, nagdagsaan yung mga tao, natapak-tapakan siya at namatay siya. Tulad ng sinabi ni Eliseo. Ganyan po yung mangyayari sa mga pessimistic na tao. Mangyayari ang promise ng Lord. Mangyayari yung buhay na walang hanggan. Mangyayari yung pag tinanggap mo si Kristo, mapapalangit ka, pero yung mga hindi naniniwala, mapapahamak. Yung mga negatibong tao, yung mga katalikuran ng Diyos, mapapahamak. Kaya napaka-importante kapatid na natandaan natin yan na ang Lord kumikilos. Ang Lord kahit hindi mo nakikita, kumikilos siya. Even dito sa church, pag may mga ako na sinabi, mangyari siya. Isang araw, isipin mo sa isang araw, gumawa ang Lord ng ganito para magkaroon sila ng pagkain. Isang, nagablog ng mga karwahe na alam ko sobrang dami, pero totoo wala naman talaga. Nagtakbuhan ng mga kalaban. Alam mo, ganun ang Diyos na pinagiging natin. Amen po ba? Amen po ba? Kasi mga tao duda na, posible ba yun, Pastor? Posible ba yun? Wala yung posible sa Diyos. Sa isang araw, marami pong kayang utusan ng Lord. Sa isang araw, marami kang hipuin ng Panginoon. Ang kaso, hindi pa naman binibigay yun kasi negatibo ka pa. Hindi pa naman binibigay yun kasi pessimistic ka pa. At hindi naman ibibigay yun hanggang hindi dumarating yung time na alam mo yan, ang gusto kasi na yung mga tao makakatanggap ng promise niya, positive. Amen mo ba? Amen mo ba? Alam mo naman mag-testify ka ng negatibo ako pero may promise. Alam mo, grabe ko ka negatibo pero may dumating na pangako. Grabe no? Subukan mo nung naging negatibo. May pangako talaga. Ganun ba yung pangako? Gusto mong testimony? Hindi dapat. Ang gusto naman pakita yung mga taong negatibo pero alam mo yung negatibo sitwasyon pero positive ka pa rin? Yun ang mangyayari. Kasi pag wala, matatapak ka. Alam mo, kapag negatibo ka, matatapak-tapakan ka lang din. Bakit natatapak-tapakan? Negatibo ka eh. Tignan mo, tinatapak-tapakan ka ng mga tao. Tinatapak-tapakan ka ng mga, ano mo na, sitwasyon. Kasi negatibo ka eh. Kaya may mga ginagamit ang kaaway tapak-tapakan ka, imbis na sabi sa Bible, ikaw yung ginamit ng Lord para tapak-tapakan na sa akin ng kaaway, ikaw yung tinatapak-tapakan. Kasi maasa ka lagi sa kanila eh. Kung lingkod ka ng Diyos, hindi ko pa bakit tinatapak-tapakan ka. Kasi alam mo, Diyos mo malaki. Amen mo ba? Totoo naman eh, ang mga tao negatibo, sila yung matatapak-tapakan. Sila yung nasusuhulan. Sila yung mabilis bumitaw. Kasi nga, yung mindset nila, lagi nakadepende sa tao. Hindi mo man lang nakita kung sino ang Diyos mo. Pero kung ikaw mismo, positive ka, talagang naniniwala ka na may gagawin ang Lord. Amen mo ba? Hindi naman ito ang nangyari. Negatibo siya. Opisyal, tapak-tapakan, namatay. Negatibo eh. Alam mo po, ang Lord kumikilos sa hindi natin nakikita. Amen? Sabi sa Job chapter 9 verse 11, siya'y nagdaraan, ngunit hindi ko mamasdan. Siya'y kumikilos, ngunit hindi ko maramdaman. Hindi porkit hindi mo naramdaman, hindi kumikilos ang Diyos. Hindi porkit hindi mo siya, alam mo, hindi mo na mamasdan, hindi sabihin na hindi siya nadaan. Ang sabi nga sa kanta, even if hindi mo makita siya'y kumikilos, diba? Pakataka-taka pa ng waymaker, tapos wala ka lang pananampalataya. Yun pa ang paboritong worship mo dati. Tapos ngayon, nakalimutan mo na yung lyrics. Habang nagsusumiling ka, Lord, di mo nakakita po lahat ng may meron. Diba? Habang nagtatrabaho ka, habang nag-business ka, di mo makita lang ito, Lord, meron. Yung iba, gusto talaga ito si Stabilib. Hindi po ba ng kapatid? Kahit nag-serve ka sa Lord, kahit hirap ka na, marami ka magdadaanan, may suffering, grabe, hindi ibig sabihin na kumikilos ang Lord. Kumikilos ang Lord. Amen po ba? Amen. Kasi sabi ko, bakit gano'n? Nasiserve naman ako siyempre, hirap ako. Ang daming persecution. May persecution ba talaga? O iba sa persecution eh. Ang persecution na pinipersecute ka dahil sa papagamit ka sa Lord eh. Yun ang pipinay-persecute kasi grabe ka magsalita ka tungkol sa Diyos eh. Pero kung pinipersecute dahil sa katanguran, dahil sa kalokohan, hindi yung persecution. Ang kailangan din magbago ka. Amen mo ba? Kasi unang-una, ang totoong persecuted, hindi nagreklamo yan.
Tanda mo, kapag persecuted ka at pinipersecute ka dahil sa kalooban ng Panginoon, hindi ka magreklamo na hirap na hirap ka na. Kasi nga, sa Bible, makita mo yung mga servant ng Lord, pinagmamalaki pa nila na pinipersecute sila. Pinagmamalaki nila yun. Sabi nila, pinagmamalaki nila na dahil sa inyo, inusin kami. Diba? Para magbigay example sa inyo. Sinusubok yung pananampalataya namin. Diba? Hindi sila reklamo na, nagsiserve naman kayo, inuusig ako. Actually, dapat naintindihan mo na may pag-uusig talaga. May pag-uusig sa Christian life. Uusigin ka, makasamayin ka. Pero yung ay blessing. Amen? Amen. Pero kung nagreklamo ka, dahil pinipasigit ka, may mali sa puso mo. May mali sa puso mo. Hindi ka magreklamo kung tama ang puso mo. Amen po ba? Hindi yun kasi ang totoong persecuting sa Bible. Talagang mapalad ka. So dapat, hindi ka magreklamo kung alam mo mapalad ka. Amen? Kaya natandaan mo kapatid, may promise ng Lord. Hindi mo na siya makita kung kilos siya. Sabi sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 11, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Take note ha, iba ang paraan ng Diyos sa paraan mo. Kaya huwag kang mas magaling pa sa Diyos. Sabi dito, kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi nagbabalik kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na pangasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman, ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Malinaw po na iba ang paraan ng Diyos sa paraan natin. Kapag may sinabi ang Lord, gagawin niya yun. Kapag may sinabi ang Panginoon sa buhay mo, gagawin niya yun. Ang kailangan lang makinig ka. Amen po ba? Amen po ba? Pilipos chapter 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Alam mo, ito rin yung maganda. Kapag wala nang kumikilos ang Lord sa... Alam mo yun, ang Lord kasi ang siya, bakit ka kumikilos? Amen po ba? Alam mo, tanda mo itong verse na to. Ang Diyos ang isa, bakit ka kumikilos? Ngayon, kung wala nang desire sa heart mo na kumilos, wala nang desire sa heart mo na mag-pursue na gawin isang bagay, ibig sabihin, saan meron wala ng Lord? Amen po ba? Amen po ba? Kaya hindi ka pwedeng magmalaki. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ako lang to. No. Hindi mo kayang gawin yung mga bagay patungkol sa Diyos kung hindi kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Kaya the moment na nawawala na yung desire mo mag-serve, nawawala na yung desire mo magpa-apoy, maglingkod, may problem sa relasyon mo sa Diyos. Take note ha, ang Diyos ang kumikilos sa inyo. Ibig sabihin, ang Lord ang isa, ba't ka nandito? Amen po ba? Ang Lord ang isa, ba't ka nagsisipag sa pagbilipod mo? Lord ang isa yung lahat ng yan. Hindi ikaw yan. Kaya huwag mo papayagan mawala ang Lord. Kasi the moment na nawala ang Lord, sigurado, yung desire mo sa pagsaserve mo, mawala na rin. Amen? Kaya dapat ingatan mo talaga yung relasyon mo sa Diyos. Kasi pag hindi mo iningatan yung relasyon mo sa Lord, mawawala ka. Amen po ba? Kaya iba sinasabi nila na, ako to, hindi po. Kaya ng Lord alisin yung Espiritu niya sa iyo. At pag umalis yan, wala ka nang siya mag-serve sa Kanya. Kaya wala ka naman pagmamalaki. Kaya hindi ka pwedeng magyabang, hindi mo pwedeng sabihin, ako to. Wala kang mayabang. Ang Lord ang reason bakit ka nandito. Amen po ba? Ang Lord ang reason. Kaya pag ang tao negative thinker, ang tao negatibo, wala na ang Lord doon. Wala na. Amen po ba? Ibig sabihin may problem sa relasyon mo. Kaya nga, napaka-importante na mag-pray ka lagi na Lord. Kumilos ka lagi sa buhay mo. Pag kumikilos ang Lord sa buhay mo, sigurado na naisin mo pa na kumilos din para sa Kanya. Hindi ka makakilos para sa Lord kung gusto kumilos sa buhay mo. Amen po ba? Amen po ba?
Tandaan natin yan na Filipos chapter 2 verse 13. Ang Diyos ang reason bakit ako kumikilos. Ang Diyos ang reason bakit na dito. Kaya kung gusto mo ma-preserve ikaw, dapat i-preserve yung relasyon mo sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Number 3, punishment for pessimistic. May parusa po para sa mga negatibong tao. Ito na nga, sabi dito, ang opisyal na kanang kamay ng hari ang pinagbantay sa pintuan ng lungsod na magdagsaan ng mga tao, siya ay natapak-tapakan at namatay, tulad ng sinabi ni Eliseo. Sapagkat nang sabihin ni Eliseo sa hari na bukas ay makakabili na ng 2 takal na sibada o kaya isang takal na pirong harina sa halagang 1 siklong pilak, ang opisyal na ito ang nagsabing hindi magkakatotoo yun. Buksan ng Yahweh ang bintana ng langit. Sinabi rin noon ni Eliseo, makikita mo ito'y magkakatotoo, ngunit hindi matitikman ang pagkain sinasabi ko. Iyon nga ang nangyari, natapak-tapakan siya ng mga tao at namatay sa may pintuan ng lungsod. Makita mo kapatid na nakita niya nangyari, pero hindi siya nakatikim. Kasi bakit? Negatibo siya. Kaya pwedeng makita mo, pero hindi ka kasama doon. Kaya huwag ka papayag kung ganun ka. Amen mo ba? Amen mo ba? Alam mo, pagdating sa isang kasyaro, dapat may ugali ka na gusto ko doon. Gusto ko kasama ako doon. May time na nag-pray ako sa Lord, sabi ko, Lord, kahit huli ako, basta kasama ako doon. Hindi yung, ay, sa kanila na talaga yun, isa. Hindi talaga mga kasama. Ha? Sabi ko sa Lord dati, Lord, pag nag-rapture, okay lang kahit huli, basta nakasama ko sa'yo. Sabi ko, kung dumating yung time na yung promise mo mangyari, kahit sa huli lang ako, basta nandun ako. Di ba? Yung ganun ba? Siyempre, kung gusto mo doon ka, dapat ikilos ka. Amen mo ba? Amen po ba? Hindi yung gusto mo, pero wala kang ginagawa. Hindi po. Kapag gusto mo mapunta sa kanan ng Diyos, ay gagawin ka rin. Amen? Hindi pwedeng gusto mo mapalangit, pero yung ginagawa mo, hindi papunta langit. Wala po ganun kapatid ha. Walang sa kanong hindi ganun na pagusto, walang gagawin. Hindi. Kung gusto mo, may gagawin ka. Amen po ba? Amen. Sabi nga, kung gusto mo may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Amen? Kaya talagang mga kapatid na importante yung mga sinasabi mo. Importante yung mga binibitawan mo sa salita. Kasi kung ano marinig ng Diyos sa sinasabi mo, yan talagang gagawin mo sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Sabi sa Bilang chapter 14 verse 28. Sabihin niyo sa kanila na itong pinakasabi ko, habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig ko gusto ninyong mangyari. Malinaw. Tandaan mo natin, ang Diyos hindi na mamatay. Buhay ang Diyos magpakailanman. Kaya kung ano man yung narinig ng Lord na sinasabi mo, yan ang mangyayari sa iyo. Amen po ba? Iba ang sinasabi mo sa harapan ng tao, pero wala akong matatawag sa Diyos. Amen po ba? Alam ng Lord yung puso ng tao. Amen? Kaya ano sasabihin mo, yun ang gagawin ng Lord. Hindi ko man alam, pero alam ng Lord lahat. Amen po ba? At mananagot ka. Tatanda mo to, mananagot ka sa lahat ng sinasabi mo. Amen po ba? Amen po ba? Tatandaan natin yan. Tandaan natin yan. Kaya kailangan maniwala ka. Hindi pwede nagdududa ka. Amen? Sabi sa Bible, Marcos 16:16-18, ang sino mang sumampalataya at mabautismo ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. So pag hindi ka paniniwala, kapag negatibo ka, paparusahan ka talaga. Ano ang palatandaan ng mga tao sumasampalataya? Sabi dito, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo. Sa salita ng iba't ibang wika, hindi sila mapahamak kahit dumangkot sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng mga kamay. Yan po yung mga tanda ng mga sumasampalataya. Sabi niyo, ang sumasampalataya ang mga himala. Ngayon, kung doubter ka, sumasampalataya ka ba? Makagawa ka nga ng himala. O. Saka rin, ang
Uriah gumawa ng mga himala. Now, kung doubter ka, pessimistic ka, tanongin mo sarili mo kung sumasampalataya ka ba talaga? Ha? Ibig sabihin, kung ngayon pa lang, wala ka na, hindi ka sumasampalataya. Amen po ba? I'm not saying na hindi naman nakadepende sa pera ang faith. Ang point ko dito na ang totoong sumasampalataya, makakagawa ka ng mga bagay na hindi pa nangyari. Amen po ba? Yan ang nakalagay sa Bible eh. Makakagawa ka ng mga himala. Out of nothing, yung gagawin ng Lord. Kung talagang nanampalataya ka. Now, scan yourself. Kung meron naman yan, kung wala nang nangyari, tingnan mo pa nanampalataya mo talaga. Baka nandito ka na sa church kasi nadadala ka. Hindi pwede nadadala ka lang. Ha? Amen po ba? Amen po ba? Hindi pwede nadadala ka lang kay pastor. Nadadala ka lang sa leader mo. Hindi yan ang faith. Hindi pwede kasi leader ko, makoy din ako. Hindi gano'n. Nakorek kasi ako leader. Hindi gano'n. Hindi gano'n yung faith. Amen po ba? Hindi pwede. Ang faith dapat nakasandig ka sa Diyos. Amen? Tanongin yan. Pag wala ka si leader mo, kamusta ka? Kamusta ka? Bata ka ba o matanda ka sa pananampalataya? Mature ka ba o immature ka? Amen? Hindi pwede, dali-dala ka lang. Hindi. Dapat nakikita yung pagtandaan sa'yo. Amen? Amen po ba? Galatians chapter 5 verse 10. Naniniwala ako sasang-ayon kayo sa akin sa bagay nito dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon at natitiyak akong paparusahan ng Diyos ang sino nang nanggugulo sa inyo. Kaya natandaan mo kapatid, yung mga pessimistic kasi, minsan sila yung panggulo. Huwag niyong pakinggan ang mga negatibong tao. Amen po ba? Amen po ba? Amen! Alam niyo po, ako, ginapagod na rin ako makinig sa mga negatibong tao. Ang dami na po akong na-lead na tao, simula pa 2015, leaders pa lang ako. Isa sa natutunan ko talaga, nakakapagod pakinggan ang mga negatibong tao. Basta ang natutunan ko, kapag pinasabihan ka, o ayaw makinig, bahala ka sa buhay mo. Kayo din po, huwag kayong makikinig sa mga negatibong tao. Di ba? Kasi ang mga tao pessimistic, kahit positive ang nangyari, negatibo pa rin yan. At alam nyo, kayo din ang problema kapag pinapakinggan nyo lagi negative. May sarili kang bagay, magdagdag ka pa ng negatibong tao sa buhay mo. Ikaw rin nahihirapan. Amen po ba? Amen po ba? Parang yung nakaraan na nagsabi sa akin, Pastor, sorry po kung nadagdag ako sa isipin mo. Sabi ko, hindi ka nakadagdag. Puro na isipan ko, nagpakita idagdag. Sinabi ko talaga sa kanya, hindi ka nakadagdag. Puro na isipan ko, nung narinig ko yun, tinanggal ko na kaagad. Puro na isipan ko eh. Oo, hindi ka na makadagdag. Umapaw ka na lang eh, nalaglag ka na. Talaga. Totoo. At kayo, ganyan kayo. Hindi kayo pwede magdagdag na isipin pa sa ibang tao. Amen po ba? May sarili kang battle. Amen po ba? Ang gawain mo, ipag-pray sila, tulungan sila, pero huwag mo silang pasalin. Amen? Talaga sinabi kayo, hindi ka makadagdag kasi puro na isipan ko eh. Puro na. Wala ka pa na puro na ito eh. Kaya yung mga nahihilig mag-ano sa akin, hindi na yung dinadagdag dapat, tinatanggal. Ikaw, baka sabihin ko sa lahat ng problema ko, baka mahirapan ka rin. Di ba? Ikaw ba, ganun ka ba? Pag may mga handle ka, nilalagdag mo sa isipang lahat ng isipin nila? Yan ang reason, bakit hindi ka naman nag-o? Sabi ng Lord, ipagkatiwala mo sa kanya. Sino pinagkatiwala? Sabi sa Lord, ipagkatiwala mo sa akin lahat ng alalahanin. Tutulungan ka ng Diyos, di ba? Cast all your anxiety to me, He cares for you. Ang Diyos ay pinagkatiwala. Hindi sa akin, sa Diyos. Papipray lang kita, kung hindi ako. Amen mo ba? Amen! Kaya, yun yung point na huwag niyong pakinggan. Minsan yung mga tao, alam mo ito, tatandaan, minsan yung mga tao na hindi naman talaga sila willing mag-ingin ng advice. Gusto lang naman nila mong gulo. May mga tao na parang may mga tao na talaga na malapit para makingin ng advice, papakinggan ka nila after that. Yun yung mga dapat bigyan. Pero may iba na parang isang taon nakaka-advise dito, ano pang nangyari? Panggulo na lang yan. Matuto kang alisin sila. Amen po ba? Amen po ba?
ulit-ulit pinagsabihan ng mga apostol. Hindi sila ikinig. Hindi. Alam niyo, matutunan kayo ng mag-entertain sa mga panggulo. Kaya sabi sa Bible, paparusahan ng Diyos ang sino mga nanggugulo. Focus ka sa huli. Focus ka, tapos biglang may mga naggugulo sa'yo. Paparusahan ng mga panggulo. Kaya dapat, mga kapatid, tatandaan natin yan na tinan mo to, yung opisyal. Imagine nagsabi ang propeta na magkakaroon kayo ng pagkain, biglang magsasabi ka na hindi mangyari yan. Isipin mo yung word na gano'n, malaking epekto yun. Dito sa church, pag gano'n katindi yung promise ng word, pag mayroong magsabi na ganito katindi, pwedeng apekto ang lahat. Kaya dapat marunong kang maghindi. Amen po ba? Amen po ba? Ako, naranasan ko na yung promise ng Lord, tapos mayroong tao na sabi na hindi mangyari. So isip-isip ko, ikaw ba ang Diyos? Isip ko, ano yung isip ko na lang sabi? Sa bagay, sa Bible, kaunti lang naman naniniwala kay Moses, doon ako sa kaunti. Ba't ako maniniwala sa marami? Marami ang mapapahamak. Makikita ang pagpuntang impero. Nasabi sa Bible, makikita ang dahil pagpuntang langit. Doon ako maniniwala sa kaunti at least alam kong mangyari. Amen po ba? Ba't ako naniniwala sa marami? Hindi po marami ang naniniwala na doon na ang Diyos. Actually sa Bible, kadalasan, biblical, kung sino ang kaunti, yun ang nangyari. Amen po ba? Hindi ang wala sunod sa majority sa Bible. Tinan mo, ito, apat lang ulit ito, nagpalagog lang ang word ng parang sobrang daming karwahin, karoon sila ng pagkain. Di ba? Pero sobrang daming mga sundalo na sila ang nagtakas, ha? So, yun yung point na meron mga gano'n dati ako gano'n ito. Gusto naniwala, ganito. Pero sabi ko, hindi. Naniniwala ako sa promise ng Lord. Kasi ang promise ng Lord, totoo. Amen? Amen po ba? So, yan po yung gano'n na natin kapatid. Huwag nyo entertain kung anong gugulo. Sa buhay mga sa Christian, maraming pwedeng magulo. Maraming pwedeng busy ka, seryoso ka, biglang may mga panggulo. Huwag mo silang entertain kung gusto mo lumago. Amen po ba? Amen po ba? Just, busy, pero patuloy ka. Amen po ba? At huwag mong entertain may mga nasasabi na hindi mangyari. Huwag mong entertain yun. Amen po ba? Cancelahin mo. Kasi, ang totoo, kaya mo gawin ng Lord ang promise niya. Hindi lang natin matatarap kung paano. Amen? Ang kailangan maniwala. Sabi sa Bible, ito, anong warning ng Lord sa mga pessimistic? 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. Na may nagdalagablag na apoy, paparusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Yesus. Kaya po yung makikita natin, may parusa sa mga pessimistic. Amen? Kaya kapatid, tandaan, if you want na maglago, lahat ng area at aspeto ng buhay mo, maging positive ka. Amen? Amen! Amen po ba? Pag gawin ka ng soul, huwag kang negatibo na, ay, baka hindi ito magtanggap sa Lord. Wala ito, hindi ito makatanggap. Parang mukha kasi ito, parang wala talaga magkatiwalaan. Parang mukhang ganito lang siya. Ay, alam mo, minsan yung mga ganyan kayo nagpapagamit. Sabi sa Bible, yung mga natuloy ng hawan, yan yung mga tinawag ng paray-pahiya, yung mga matatalino. Yung mga sabi na, ay, mamamatay tao na to. Alam mo, minsan yung mamamatay tao, sila rin magandang mamatay tao kay Kristo. Wala ko kung mamagitin yan. Yung mga, kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi makatalino pa ngayon ng magpagamit eh. Parang nakaraan, meron ako nakausap sa isang leader, sabi niya, ay, pastor, makatalino yan sila ng high school. Matatalino ba na to sila? Kami, opo, mga science school din sila, pastor, ganun pala sila. Pero tinawag mo na sila sa church. Nagulat kasi ako, sabi niya sa akin, mga science class daw sila sa school, mga ganito pala sila. Mga brainy pala to. Pero sabi ko, bakit nawala sila sa church? Talagang, sometimes, hindi po patalino ka talaga, gagamitin ka naman. Kaya kung matalino ko, pakumbaba ka pa rin. Amen po ba? Amen po ba? Kasi nagulat ako sinabi, hindi ko akalain na mga matatalino pala sila dito sa lahat natin, pero ba't di wala sila? Pero dati dito sila, pero wala sila. Talagang totoo yung sabi ng Lord, tinatawag ang mga kamay para hiling marunong. Amen po ba? Kaya nakatanda mo kapatid na kung ikaw marunong ka,
mapakambaba ko sa Lord. Amen? Sa Bible naman, si Solomon marami na naman. Pero yung point dito na lalo mo katandaan lahat ng yan wala si Lord sa buhay mo. Amen? Amen po ba? Mapakambaba ka. Amen po ba? Ako yun naman, academic award din naman ako dati sa school. Pero hindi ko pwede makaiulong dyan. Amen po ba? Hindi pwede. Amen po ba? Tapos din naman ako. Pero iniisip ko lagi na parang wala ka na akong magaling doon. Lagi iniisip na parang wala ka na akong magaling. I mean, parang kahit sa kanila, di ba ka magaling? Dapat ganun yung mindset ng lahat. Yung tipo, kahit sa kanila lang, isipin mo lagi, wala kang pagpamalaki. Amen? Amen po kasi pag nagyabang ka, babak ka talaga. Tanda mo to, the moment na makita naman na nagyabang ka, kahit isang beses lang, sa harapan niya ha, kasi pwedeng sa harapan ng mga tao makakamayagaw. Pero ibang usapan pag sa harapan ng Lord. Sa Bible nga, si Moises, di ba? Tinaguri ang humble na tao. Pero, grabe, binato pa rin siya. Pero pag nakita naman sa harapan niya, nagyabang ka, bagsak talaga. Ang buka niya makikita mo, mawawala ka sa kanya. Kaya magpakumbaba ka sa harapan niya. Amen? Amen po ba? Tumayo po tayo lahat. Tapos pinatay niya sa rin sa Panginoon sa mga oras nito. Manampalataya ka, magtiwala ka, ayaw ng Panginoon ng negatibo. Suko mo, kung ano man yung mga sinabi niya sa iyo, at hanggang ngayon, nagdududa ka pa rin, it's time, suko mo. Isuko mo yan. Kung ayaw mo matapak-tapakan, kung ayaw mo mawatay, katulad ng opisyal sa Bible, na nagduga sa sinabi ni Propeta Eliseo, isuko mo yan. Magtiwala ka. Hallelujah. Yes, Lord, thank you, Jesus. Yes, Jesus. Sa mga oras nito, itaas mo ang kamay mo sa Panginoon. Ang tanging paraan para mapagtagumpayan mo ang espiritu ng pagiging negatibo, kailangan puspos ka. Kailangan puspos ka, manampalataya ka, at imbitahan mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya taas mo kamay mo kapatid sa oras na ito. Malinaw, sabi sa Biblia, ang sumasampalataya ay binigyan ng palatandaan. Sa pangalan ng Panginoon, marami silang walang magagawa. Kaya, taas mo kamay mo, purihin mo ang Panginoon, sambahin mo siya. At kapag nahipo mo ang puso ng Diyos, siguradong kikilos siya sa buhay mo sa mga oras na ito. Hallelujah. Taas mo kamay mo at patuloy natin sambahin ang Panginoon sa oras ito. Hallelujah. Yes, Lord. We worship you. Yes,
You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, yes, Jesus. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Jesus. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Yes, Lord. You are here, healing every heart. I worship you. Jesus, I worship you. Yes. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, in every heart. I worship you. Yes, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord. Invite the Holy Spirit. That is who you are. 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 Invite the Holy Spirit. Invite the Holy Spirit. Even when I can see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I can see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop working. You never stop. Yes, Lord. Even when I can see it, you working. Invite the Holy Spirit.
Raise up your voice, worship the Lord. If you are baptized in the Holy Spirit, raise up your voice. Worship the Lord. Invite the Holy Spirit. Mauhaw ka. Imbitahan mo ang Diyos sa buhay mo. Wala pa sikaya mababa. Everyone, tugpus-pus ka. Raise up your voice. I want to hear your voice. Everyone, leaders, worship the Lord. The Lord wants to hear you worshiping Him. You are here to worship God. You are here to worship God. Fire! Increase the fire! Fire! Holy Spirit, have your way. Holy Spirit, in Jesus' name. In Jesus' name.
dito sa pamamagitan ng tinig ng aking likod. Makinig kayo, buksan ninyo ang iyong mga puso. Anak ko, tunay na pinapatawad ko ang mga tunay na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Tunay na ang totoo na sisi ay pagkakaranas ng kapayapaan sa tunay na ito'y magbabago. Anak ko ang tunay na sumusunod at nakikinig sa tinig ko. Tunay na magtatagumpay at sino man may mapapagkaroon o sumunod sa aking tagubilin. Ngunit mapagpahamak ang huwag masuwayin, mapapahamak ang sino mapagmataas sa aking harapan. Kaya anak ko, nakikilala mo ang sarili mo sa harapan ko. Ikaw at ako, alam ko kung ano ka, ang alam ko kung sino ka. Magsisika, buksan mo ang puso mo at papasukin mo ang banal na Espiritu. Ako si Yahweh, ako ang Diyos ni Isa, ako ang Diyos ni Abraham, ako si Jesus. Jesus ang ngalan ko, ako ang Diyos. Wag ako ang Diyos na
the everything of God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo. Salamat po, Panginoon, sa katapatan mo. Lord, continue to use everyone, Pastor Lord, your name. Tunay, Panginoon, lahat ng pagmamalaki sa iyo. It is you na kumikig sa buhay natin. Lord, hindi lang ako. Lahat kami gamitin mo para sa kalungkuhan. Alam namin, Panginoon, na hindi ito laro, hindi ito biro. Dahil ito, Panginoon, ay isang gawain na makalangit na pinagkatiwala mo sa amin. I pray, all of us, one spirit, Lord, konektado sa iyo. Lord, patuloy mo kaming itawan, tuwid. Ako mismo, Panginoon, para sa akin ko. Kung alam mo at nakikita ko na hindi mo alam na ginagawa ko. In Jesus' name, Lord. I pray, Lord, lahat kami na narito gamitin mo para sa kalooban mo. Use us for the glory of your name. Use us to preach the gospel. Use us to win for soul. Use us, Panginoon, para maraming maabot. Tulad ng sabi mo, maraming maglingkod sa iyo. Our goal is to make hell empty and heaven full. Panginoon, it is all by your grace. Continue to strengthen us, empower us, fill us. Hindi namin ito kaya, Panginoon, kung wala ka. Pangako mo ang Panginoon. I pray, Lord, all the people here, di lang sila nagdito, Panginoon, just to perform, just to hide. Nandito sila, Panginoon, parang isa sa vision. At hindi lang yung Panginoon ko nila lahat, patuloy seryosohin ang gawain ito. Seryoso ay kagalang sa puso. Seryoso, Panginoon, na sumusuporta. Seryoso, Panginoon, na talagang nakatingin sa vision ko. I pray, Lord, lahat na narito maging fruitful. Walang maiiwan, lahat tayo. In Jesus' name, I rebuke, Lord, the spirit of pessimistic, pagiging negatibo. Hindi ko ito pinapayagan sa kalampahan mo. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord, natapalis ko ito. I pray, Lord, lahat feel, puspos, pananampalataya, at patuloy magtiwala sa gagawa. I pray for salvation sa lahat ng pagdarito. Hindi lahat ng pamilya nila. I declare salvation. Every need will bow and every tongue will confess. In Jesus' name. I pray bawat isang galing sa panatagin mo, kapis ito. Pakibalin mo, patakangin mo, patuloy lahat ng walang maglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat sa iyo, lahat ng papuling pagsamba. At Panginoon, sa mga oras ito, as we give our tithes and offering, I declare lahat ng kalabaw natin ito. Patuloy, Panginoon, gamitin mo ito para sa iyong gawain. Lahat, Lord, patuloy gamitin mo para sustento at Panginoon ng panabahan. Lord, hindi namin pinibigay dahil kailangan mo ng kayamanan. Kung ngayon ito ay mayaman na kaya magpapayag sa panabahan mo, binibigyan namin ito, Panginoon, dahil ito ay pagbabalik sa iyo ng nararapat sa iyo. Lahat ng meron kami, galing ko sa iyo, pati ang hininga namin, galing ko sa iyo. At Panginoon, dapat na ibalik sa iyo ang pinaka-the best, Panginoon. The Lord, use this for the glory of your name. Use this, Lord, for the expansion of your church. I rebuke, Lord, the corruption. I rebuke every corruption spirit in your church, Panginoon. Especially sa finance ministry, O God. Even, Panginoon, sa aking commitment, I rebuke it. At sa lahat ng anak mo na ito, Panginoon, turuan mo lahat magbigay ng tama sa iyong harapan. Walang magnanakaw, Panginoon. Dahil ang sayo ay sayo. Salamat, Panginoon, sa lahat. Binabalik namin sa iyo. Papulit pagsamba. We give you the glory and praise. So bless the hands of every people as they give, Panginoon, and thanks and offering. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin. So, I encourage everyone po, mga kapatid, as we need to increase our, give our tithes and offering. Kasi po, hindi rin pinobili po kinimprove po natin dito sa church. And gusto lang po natin i-aware lahat na lahat ng mga giving ninyo may napupuntahan po yan. Amen po ba? Amen. So ngayon, meron tayong bagong bilhin na DSLR camera, nasa 20,500 yan, cash yan. Ngayon lang yung bilhin nila itong umaga, pumunta siya ng kwarto bilhin ng DSLR camera. Kasi kailangan natin ng camera.
So, nasa 20,000 na value po yung cash. So, hindi po yung kaya sa mga youth po, let's be faithful kasi marami pa natin improve. Amen po ba? Amen po ba? So, para maganda yung mga mukha nyo sa ating sara. Kasi yung mga mukha nyo sa amin na iba, parang, may filter ba? So, maganda yung raw, yung walang filter. So, ngayon, maganda yung camera, abangan nyo yung mga mukha dito sa caption. Diba? So, nakabilin natin yung camera natin sa 20,000 ilagay na cash kasi para may-improve natin. So, let's continue to be our times ng Bible na mag-improve. So, sa church, meron tayong top-down na binigay. So, yun yung gamit ng ibang mga hapon, nasa almost 26,000 yun, gulong-gulong na natin yun. So, may mga ini-improve tayo. Kaya, hindi po sa atin na ba? Saka hindi tayo sa pag-ibig yung at-least. Kaya, good. Let's continue to declare tayo sa ating po and let's continue to bless the Lord. Hallelujah. Thank you.